rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. I want to break free. Simplest ways to have a peaceful and healthy mind. Ano nga ba po ang mga bagay na hindi mo kayang i-let go? Naku, marami yan. Bakit nga ba yung iba hindi makabitiw sa kung ano man yon o hindi makausad-usad at makamove on sa buhay at sa things na nangyayari sa paligid natin? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon dito po sa Rekado. Hi, I'm Chicky Holman Yulo, and every Saturday join us dito po sa 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. You may listen to us through febc.ph and Facebook Live dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ay naku, sa ibang bahagi ng mundo, mapapakinggan din tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan po ng pinoyconnection.ph para sa ating mga kaibigang overseas Filipino workers YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Yung pong shows nung Sunday pa tayo noon na pananghalian ng Sunday noon, you can put Recuerdo at Ricardo dun po sa YouTube na yon at sa 702 DZAS at makikita ninyo yung past episodes natin. Naku mga kaagapay, today is July 13 at buwan na ito nga naman ang bilis ng panahon ika-7th month na ito ng taon. At sa buwan pa rin ito sa pagiging healthy ang pag-uusapan natin. Pero hindi lang tungkol sa pagiging physically healthy, pag-uusapan din natin po yung mental health natin. But also how to set free from the chains that hold us so we can have a healthy and peaceful mind and soul. Today we talk about how we can free ourselves sa iba't ibang bagay na nakakakulong, na kumukulong sa atin at a certain stage sa atin buhay. I'm really sure na marami ang makaka-relate dito dahil tayong lahat may mga chains na kailangan alisin, alisan, or kalagin. Ano mo yun? Talagang break free. I'm ready na tulungan ko po kayo in any way that I can. Bibigyan ko kayo ng tips kung paano at saan tayo magsisimula. Yes, Tita Chicky has practical tips for everyone, okay? Pati sa sarili ko. Minsan, yung hindi ka makamove on, okay, a friend of mine says, ano ba yung kwento niya sa akin na kunyari, nag-boyfriend siya noon, tapos hindi siya makamove on kasi yung boyfriend ay lumipad sa kapitbahay. At sabi ko, hindi lang naman, mag-grieve ka. Pero siguro, paka isang taon nag-grieving, sobra-sobra na yon. Siguro, dapat tumingin ka ako sa sarili mo. Hindi mo naman kailangan palitan ng isa pang boyfriend. Hindi. I-improve mo sarili mo. Gumawa ka ng things na gusto mong gawin, na nakalimutan mo nang gawin kasi yung buhay mo dun mo nilagay, no? So, yun mga pag-uusapan natin. Kayo, ano po ang mga bagay na hindi kayang i-let go ninyo? Sumagot at mag-send na rin ng greetings dito po sa ating show kasi po sa show pong ito pwede kayong bumati at kung meron kayong mga request na ibang topics na gusto ng pag-usapan natin, pwede po. And don't forget, kasi ongoing live stream, don't forget to wow, love, and share, and press the notification bell. Before we start with our topic, I will read greetings from our listeners. At ang mga listeners natin ay sila Pia and Ricky Canes, Marty of Falls Church, Virginia, Eric Canes of Los Angeles City, mga kapatid dyan ni Cesar Ching. At ang pretty wife niyang si Bubu Ching. At mga GCF San Fernando, Pampanga, kamusta na po kayo? Richie Pableo, Flor Lagman, kamusta na po kayo? Mayap Aga Kekongan, ko kapa mo no kareng kamunta.
At saka, may Kenny Saguli. Si Mika Sumail. Hi! Praying na mag-meet tayo soon, Tita Chiki. Yes! Where do you stay, Mika? You text us kung saan ka nakatira banda ha, para magkita tayo. Bakit ang hindi? Grace Lirio. Hello Tita Chiki, sana makita ko po kayo ulit. Hi Grace. Angela Siscon. Good afternoon Tita Chiki. God bless your program, Ricardo. Jing Raulio. Hi, lagi pong nakikinig sa inyo ang whole fam bam namin, ang mga familia. At Ani Santos, hello po Tita Chiki sa lahat ng bumubuo ng Ricardo team. Benny Pilios, hi. At saka si Lynette Hierro Indiano. Hi Lynette, how are you? Inda Santos, regular listener, kaibigan ng kapatid kong si Mimi. Hi. Asjen Indiano. Hi Asjen, this is your Tita Lola Chiki. Okay. Ang kawikaan po ngayong araw ay galing sa Galatians 5 verse 1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paaalipin pang muli. Okay, ano ang ibig sabihin nun? Galatians 5 verse 1 sa NIV, New International Version. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Yan ang atin Galatians 5 verse 1. And sa atin pong birthday trivia, happy birthday to you. I'd like to say happy birthday to Lilibeth, July 14, Lilibeth, asawa ni Sal Lacson. Pretty Lilibeth, how are you, kumare? Happy birthday to you. Wag nang sabihin ng mga edad daw namin lahat. Okay. Tapos happy birthday also to dear friend Layla Albulario. Hi Layla, happy birthday to you. Ang mga July celebrants also, hi to Celine Clemente. How have you been? Para naman hindi tayo nagkikita, twin sister Celine. And birthday greetings. Sino nga ba pinanganak ng July 8, 1961? Cecilia Victoria Orenia Dirlon. Ay, Ces Dirlon, of course we know her. Mas kilala siya doon at isang Filipino broadcast journalist sa mga News and Public Affairs program sa News and Current Affairs Division ng isang kilalang media giant ng Pilipinas, Donalyn Jereos Bartolome. Siya ay pinanganak ng July 9, 1994. Kilala natin siya na si Donalyn Bartolome bilang Filipino YouTube vlogger as well as singer, songwriter, rapper, and artist. Happy birthday also Douglas Rimorin Kramer, born July 10, 1983. Doug Kramer, Filipino former basketball player at ama ng Team Kramer. Asawa niya of course si Cheska Garcia at pagkagaganda ng mga babies nila. And he is a believer and a servant of the Lord. And magaling din siyang mag-ipon ng pera para sa pamilya. Okay? Pio Valenzuela y Alejandro, born July 11, 1869 to April 6, 1956. Siya po ay si Pio Valenzuela, isang tanyag na Filipino physician and revolutionary leader noon. Sa edad pong 23 ay naging bahagi siya ng katipunan at lumaban sa mga Kastila. Okay. Also, happy birthday, Alexander Cian Cruz Lim Uy, July 12, 1989. Si Cian Lim ay isang Filipino-American Chinese actor, a filmmaker, model, singer at host. Nakilala din siya sa mga pinagbibidahan niyang roles na My Binondo Girl, The Reunion, Bakit Hindi Ka Crush ng Crush Mo, at marami pang iba. Gwapo yung batang yan. Okay. At happy birthday to you, Gary David,
born July 13, 1978. Isang Filipino professional basketball player ng Maharlika Filipinas Basketball League, MPBL. He is a 4-time All-Star at hawak niya ang longest streak for consecutive games, recording 20 points or more. Kilala siya sa bansag na El Granada. Okay. Ay nako, speaking of basketball players, ay favorite neighbor ko. Nakatira kami sa Valle Verde. Hi there, Mark Telan. I miss you na. You come visit me here. And napaka bait na tao. Alam mo 'yon, magkakakapit-bahay ka na. Nung naglilipat ako, sabi niya, "Chicks, dito ka na kumain. Dali mo yung..." Sabi ko, "Hindi naman kami isa lang, Mark. Kasama ko yung si Jason, kasama ko. Tapos yung dalawa ba o tatlong kasama ko kakong katulong. Dito kayo kumain." Alam mo, yung aking lunch at merienda, doon na sa kanya. Huwag kang mag-alala, dito ka mananghali araw-araw habang dinatapos mo at nililinis mo yan. Sure ka? Oo, dito ka, halika. Naku, masarap kami magtinola. Alam po niyo, I have had the privilege of having the most wonderful neighbors in any place na lumipat kaming mag-asawa o matira. I have had the nicest neighbors. Even nung dalaga pa ako, ay talaga, ang mga kapitbahay namin talaga ang pag inisip mo yung blessings mo, na meron, ako ganun, isa sa mga blessings sa buhay ko, I love my kapitbahays. At saka may grupo-grupong yung nagtutulungan, nagtatawanan, nagkakantsawan, tapos pag kailangan ng saklolo, nagtutulungan talaga. And that is such an item sa buhay ko na nagpapasalamat ako sa Panginoon. We will be right back with so much more. Ano nga ba ang mga bagay na hindi mo kayang i-let go? Right after this! Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. And we're back dito po sa Rekado. Ako po si Chiki Holman Yulo. And dito po sa DZAS, i-text nyo kami sa DZAS space message and send to 0917-572-1754. Sa Facebook po, 702 DZAS-FEBC Radio. I want to break free. Simplest ways to have a peaceful and healthy mind. Alam po niyo, certain things na nangyari sa buhay mo, kailangan move on ka para yung utak mo, sabi nga nila, easier said than done, para yung sarili, yung whole well-being mo will be a whole lot better. Unang-una yung sa environment mo. Kunyari, di ba noon sinasabi ko, pag nagdi-declutter, kaya ako lagi may decluttering session yung a cluttered desk is a cluttered brain, a cluttered mind. A cluttered house is a cluttered mind. Kaya pag ganon, mahalaga po na talagang hindi ko sinasabing mag-general cleaning ka pero at least yung mga ibabaw na dusting at maayos. At saka hindi lang po yun, iso-sort out mo ang closet mo. Siguro 2-3 times a year, iisipin mo, alin ba dito ang matagal ko nang hindi naisuot? Minsan nakalimutan mo lang na may ganun ka. O di ilalagay mo sa harapan ng prime real estate kung andin yun para magamit. Yun naman pong iba na nakalimutan at medyo hindi na sa'yo kasya, babalik ka pa sa ganyan size, sa pakiwari mo, o medyo acceptance na. Ibigay mo na sa kapatid mo, kamag-anak mo, pinsan mo, best friend mo na mas payat sa'yo, okay? Na magagamit niya. So, text us sa DZAS space message and send to 0917-572-1754. Sa Facebook po, 702 DZAS-FEBC Radio. Ay naku, ano mga bagay na hindi mo kayang i-let go? Ito ang mga sagot. Si Kayrel, hi Tita Chiki, syempre po, hindi ko po kayang i-let go lahat ng binigay sa akin ng mga importanteng tao sa buhay ko. Okay,
Ha! Siguro bata ka pa kay Rel. Minsan, may mga items na iisipin mo. Minsan, sabi nga nung iba, kunan mo ng picture. O tapos i-keep mo para pag nami-miss mo, titingnan mo yun. Not necessarily the item itself, no? Kukunan mo ng picture. Kamukha kaming mga nanay, lahat ng drawing ng anak namin, kompleto kami. Ako yan, dinidikit ko sa pader, dinidikit, hindi lang refrigerator ako. May pader ako dedicated to that. I remember that. But there was a time na kinunan ko na nga ng pictures kasi hindi na magkasya. At pati lahat ng doodles, meron ako. Yung yung doodles ng apo ko at asawa ko, together silang nakadapa dyan sa sahig at nagdo-doodle-doodle. Tinago ko yun. Nakadikit sa pader ko. Pag sabing, art, okay? Yung iba, pumili ka ng a few, tapos i-frame mo na ng maganda. Tapos, yun ang memory mo, okay? Sabi naman ni Celis Muong, ako po, hindi ko kayang i-let go yung memories namin ng best friend ko. Nawala na po siya kasi. Simula pagkabata, siya yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob para harapin lahat at kinakatakutan ko, whatever yung kinakatakutan ko, dapat harapin ko. Yun ang sabi ng aking best friend. Ay naku, Celis, if you are blessed, you know what best friends can do? Sabi nga nila nga, tayo mga babae may vitamin F. Yun ang friends. Minsan ang kalalakihan walang ganun eh. Tayo nagsasabihan, tayo nagkekwentuhan, tayo nagsisharean at nagbibigay ng advices kung hinihingi nung isa. Minsan naman, kahit unsolicited yan, advice na yan, ibibigay mo yung opinion mo. But that's what make friendship, friends are for. Yun ang sabi nga nila. Through good times and bad times. But for you to have a friend na ganyan, na malaki yung memories nyo together, I praise God for that. And talagang our God be praised na you've had a friend like that. Thank you, Celis, for sharing that. Meron naman itinatago natin sa pangalang ayaw magpasabi kung sino siya. Okay. Sabi niya, hello tita. Natatakot po ako na dumating yung araw na mas piliing sumama ng anak-anakan ko sa biological parents niya. Don't get me wrong, but sa akin na kasi lumaki yung bata. At ako ang nag-alaga sa kanya. Hindi ko siya kayang i-let go. Naku. Meron din ako niyan. Ibang version lang. Alam mo, paano ko pa i-explain? Hindi ikaw ang biological parent. Nasaan? Nasa abroad? Nasa kulungan? Nasa ibang bansa? Nasa ibang situation sa buhay, kaya nasa iyo yung bata. Alam mo, piliin niya yung biological niya o hindi. Yung bata niya, yung puso, nasa sayo na. So, it's part of life. Hopefully, he stays with you. But you know what? Yung biological parents niya, may karapatan din kung ina-acknowledge niya na yun ang kanyang magulang. Ikaw magsasabi na magulang mo yan na tunay, pero I want you to know na andito ako palagi kung ano man ang kailangan mo sa buhay. Ganon. Huwag kang matatakot kasi alam mo, prayan mo yung bata. I-pray na kung saan siya better off dun siya. Okay? Naintindihan ko yan na hindi mo kayang na mahirap. Okay, mahirap. Pero kakayanin mo yan. At saka all you know, hindi ka naman all you know, ikaw ang piliin, period, no? Ganon. So wala kang, bakit ka nasi-stress? Wala. Okay? Ngayon naman, pag-uusapan natin po sa tips part 1 ni Tita Chiki. Ang simplest ways to free yourself and have a peaceful and healthy mind. Sa tips part 1 ni Tita Chiki. Mga tips ni Tita Chiki. 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 And ako po si Chiki Holman Yulo at ito ang atin mga tips. I will give you tips kasi sabi nga, ngayon araw, making yourself free ang ating topic. Kung paano natin palalayain ang ating sarili
sarili natin sa lahat ng bagay na naghihinder sa atin pag-grow. Bibigyan ko kayo ng tips paano po tayo makakasimula, okay? Ngayon, ito naman po kasama natin ang lifehack.org para sa kwentuhan na I want to break free. Simplest ways to have a peaceful and healthy mind. Number 1, evaluate your self-worth. Ano po ang ibig sabihin nun? Your self-worth has everything to do kung paano mo nakikita ang sarili mo o lugar na pupuntahan mo o lahat ng relationships na nabibuild mo sa paligid mo. If you have low self-esteem, maa-attract mo ang mga taong wala rin pakailam sa sarili nila. Or, sabi kahit makapanakit yung iba, okay? However, if you value who you are and what you do, others will too. Hindi magagawang magbigay ng sarili mo para sa iba kung hindi mo rin kilala yung sino ka talaga at anong halaga ang meron ka. Lagyan mo ng presyo sarili mo. Bago mo unahin silang lahat, unahin mo muna sarili mo. Paano ka makakabigay ng love sa isang tao o sa anak mo? Sa sarili mo nga wala. Okay? Bahalin mo sarili mo. Magbigay ka ng self-care day. Meaning, gusto mo magpa-nail appointment ka, magpa-facial ka, magpamasahe ka, okay? Kahit na isa lang doon. Tapos, bumili ka ng bagong lipstick. Yes, bumili ka ng the power of a lipstick. Bumili ka ng bagong maliit na cute na hikaw. Yung nakadangle. Hindi yung totoo na mahal. Yung cute lang na accessory. Alam mo, yung mga little things na ganon, matutuwa ka. Tapos suot-suot mo yan at wala kang pakialam. It will make you smile. Bumili ka ng bagong baby cologne. Wag matapang ha. Hindi pwede sa klima ng Pilipinas yung matapang. Yung baby cologne na cute. Tapos spray mo yan. Kada 3 oras spray. Yung whole well-being mo, magi-smile ka. Okay? Wag kang mag-date ng talunan. Kung anak kita sasabihin ko, iha. Piliin pati ang mga barkada. Bumarkada ka sa mahilig mag-aral. Bumarkada ka sa nagbabasa. Bumarkada ka sa hindi lang ang iniisip good time. Kasi, show me who your friends are and I'll show you who you are. Totoo yan. Number 2, be an original. For some, wala nang effort and need gawin, para ma-execute ito. But for others, it will take time. All of us want to feel like we matter. But hindi ito para lang tanggapin ka ng ibang tao. Huwag mo ikulong ang sarili mo sa mga bagay na hindi ka totoo sa sarili mo, ha? Para lang masabi na fit ka sa paligid mo. Romans 12 verse 2 says, do not conform to the pattern of the world. Just be yourself, as they always say, an original is better than a copy. Okay? So, yun din yan. Mahalin mo ang sarili mo. Huwag mo ikukulong. Hindi mo kailangan kopyahin yung mga tao sa paligid mo, ha? Huwag ka mape-pressure. Kung hindi ka komportable, move on. Alright? Number 3, forgive yourself and others. Can you say within your heart na wala kang kinikim-kim na kahit na ano sa ibang tao? Kahit pa sa sarili mo. Just think for a minute, may tao bang nag-cut sa'yo along the road and need mong unawain siya? Kaya mo ba? Ako, oo, kaya ko. Pag sinabing, bakit? Pag kinat ako, sabihin ko, oh well, alam ko kung saan siya pupunta. Mamamatay na siya soon. Okay? Or sabihin ko, baka naman nagmamadali talaga kasi papuntang hospital or something. Nagagawa lala ako ng kwento sa brain ko para hindi ko sabihin ko lang, Lord, alagaan mo na lang po kami dalawa, lalo na siya, kasi parang mas mahalaga yung pupuntahan niya. Ako naman kalmado lang nagda-drive, okay? Ay, pipick upin ko ang anak ko, pipick upin ko kung sino, may ka-meeting ako, pero siya,
parang nagmamadali at agaw buhay na yung pupuntahan niya, protektahan mo lang, Panginoon, ha? O, ganon. Alam mo, okay na ako pagkatapos. Yes, it made you upset. Ganun na lang. Ba yung kabigat para sa hindi siya mapatawad? Ay, the art of forgiveness is a learned behavior na magbibigay sa'yo ng ginhawa. It makes you look at life differently and makes you realize it really wasn't that serious. Or palayain at patawarin ng iba nang mapalaya mo rin ang sarili mo. There was a time, alam ko yung kakilala ko, basta galit na galit siya doon sa tao at medyo walang hiya. Alam mo, one day sinabi ko sa kanya, nag-uusap kami. Kasi matagal na rin eh. Sabi ko, alam mo, yung face mo ha, hindi kasing happy, na wala ang glow at smile mo. Do not allow this person to take out the joy and the happiness in your life. Alam mo, nung nakatingin siya sa akin, tapos sabi niya, oo nga, ano? Ako, oo. Kinakain ka unti-unti sa insides mo. Hindi mo nakikita, hindi mo siguro nararamdaman. Pero nakikita ko sa yung harapan, ay papangit ka. No? Huwag. Do not give them that privilege. No? Dapat nakasmile ka. Number 4, learn to say no. I know this one may be hard para sa marami, but it is essential that you learn to say no. If it is for your own sanity, not everyone would agree with you when you say no, nor will they like it. Pero, whose life is it anyway? Buhay mo yun. The decisions you make untimely affect you. Ultimately, kung ano man yung decision mo, it will affect you. Make sure those decisions make you feel comfortable and help you be effective in what you've been called to do so. People will learn to respect you more by being honest and just saying no. Pag kunyari, pinipilit ka. Magdala ng fruit salad, potato salad, ikaw doon ang magdala din ng macaroni salad, tatlong putahe, pinapadala sa'yo sa family picnic. Alam mo, sabihin mo, I will be very happy to bring potato salad. Pero yung ibang salad, hindi ko na kayang gawin because I have my hands full. Yung plato ng buhay ko this week, this coming 2 weeks, hindi ko po kaya. So, dadala ako ng potato salad. The rest, mag-divide na kung sino ang magdadala. Ganon. Or, pag talagang hindi mo kaya kasi back-to-back yung meeting mo, sabihin mo, hindi ko pong magagawa. Actually, magagawang may potato salad kahit na 2 days before, no? Pero kung talagang hindi, sabihin mo, hindi mo kaya, i-delegate sa iba, pero makakadala ka ng soft drinks at saka ice, okay? Sa convenience store, may bibili mo na yan. Yun. While we're on that topic of things not going to plan, remember to create a schedule for adjustment. No? Na nag-aalaw ng adjustment, hindi lahat ng nasa isip mo, mangyayari yan based sa kagustuhan mo. So make a plan na flexible para walang masasayang na oras at saka energy. Alam mo yung kaiisip mo, ay naku, maluloka ka. Ako nga, to make life easier for me the night before, or during the day, yung mga nakalimutan kong kailangan kong gawin bukas para hindi na po ako ma-stress na gagawin ko pala. Sinusulat ko na para alam ko yung 1, 2, 3 na pinakamahalaga. Minsan talaga busy tayo na iba-iba, na hinihila ka ng buhay sa iba-ibang direksyon. Sulat mo yung 1, 2, 3 na pinakamahalaga. Yung 4, 5, 6 yung just in case. Thank you Lord kung magawa ko. Pero yung 1, 2, 3 yung pinakamahalaga. And hopefully magawa mo yung 1 at 2. Okay? Yung 3 kahit nasa hapon na. Okay. Number 5. Control your reaction to things. Naku ha, marami po sa atin, with or without knowing it, assume the worst things sa ibang tao. Social media ang isa sa pinakamalaking arena kung saan ito nagaganap. Imagine going to your inbox at nakikita mo na someone wrote something that disturbs you or disturbed you. Ang pinakauna mong reaction ay magalit sa
o mag-iisip ng, naku, ano ba yan, no? But you never tried to find out what this person is really trying to say at kung anong emotions niya doon, okay? Kinukulong mo ang sarili mo sa kaisipang posibleng hindi naman talaga totoo. Okay, so you control your reactions to things. Yun, kaya mong gawin yun? Bago ka mag-react, mag-isip ka, bumilang ka ng 1 to 20. Okay? Lalo kasi ngayon sa social media, yung iba kasi talagang, kung ano yung nasa isip, wala, hindi nag-iisip. Isusulat lang, may masulat lang. Minsan, gusto mo bang gawin yun para makasakit talaga sa tao? O mag-isip ka muna. Okay? Now, kung gusto mo talagang yurakin yung buhay, abay mag-isip ka. Okay? Baka bumalik sa'yo yan, mas masakit. Number 6, love yourself. Be free to love everything about you. Your strengths, your flaws, as many or as little as they are still part of you. Be vulnerable to love. Your freedom is yours to explore and make the best journey. Pag sinabi nga, ako, ayoko na uling magmahal. Sabi ko sa kaibigan ko nun, talaga ha? Sabi niya, oo nga, makikisama ako sa hindi ko kaano-ano, pakatapos ganun. Sinasabi niya sa akin yung litany of woes niya. Sabi ko, alam mo, if it is, God's plan, at maayos naman yung taong nandyan dyan na plano ng Panginoon sa'yo, kung hindi siya plano sa ng Panginoon, things will happen na hindi man lang kayo magkikita. But, kung kasama yan sa plano ni God sa buhay mo, explore the possibilities. Make the best. And make your journey of life fun. Sana mas maraming laughter sa buhay natin kaysa sa iyak. Okay? And we will be right back with yung favorite ng lahat na Stories for the Heart. Right after this, ako po si Chicky Holman Yulo dito po sa Rekado. See you in a bit. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Stories for the Heart. Welcome to Stories for the Heart. Good Samaritan. Tumutulong sa isang pamilya. Marami po sa atin ang tumutulong dahil alam nating may maibabalik sa atin. Yung iba ganun ha. Pero, ibahin mo si Rosiana Marie Clemente Bugayong, isang Good Samaritan. Sa kanya pong post, nadaanan niya ang footbridge na malapit sa isang mall ng isang tatay na akay-akay ang kanyang 2 anak. Agad niya itong nilapitan at tinanong kung kumain na sila. Ang sagot nito ay hindi pa. Dahil dito, inaya niya itong kumain at pumasok sa establishment pero agad nitong sinabi na hindi sila pwede sa loob dahil marumi sila. Bibili pala sana ang matanda ng gatas sa kanyang mga anak pero hindi pinapasok dahil sa akala manlilimos lang sila. Sa kwento ni tatay, bulag na ang isa niyang mata at kasama niya ang kanyang mga anak dahil takot ang mga itong mawalay sa kanya. Nakaratay naman sa bahay ang kanyang asawa dahil sa bagang opera lang ito. Ay naku, mas lalo namang kumirot ang puso ni Rosiana sa narinig niya. Gayunpaman ay nilibre niya ang mga ito na makakain sa isang fast food chain. Anya, ang pag-post niya ay hindi para i-brag ang kanyang nagawa, kundi para ipanawagan na kung sino ang may kakayahang makatulong at makakita sa kanila
ay maging bukas palad din. Salamat sa tulad mo, Roshana. Our God just praise the Lord that we have a Roshana. Naway tularan natin siya, mga kaagapay, na ang pagtulong ay hindi nakabase sa kung ano ang nakikita sa panlabas dahil ang pagtulong ay refleksyon ng pagkatao mo at hindi ng tutulungan mo. Minsan, hindi mo naisip na yung mga little acts of kindness, little hindi big, yung maliliit lang na acts of kindness comes at a time ng kailangan ng kindness ng taong yan. Yung kunyari, height ng summer, mainit, bumili ka ng tubig at iabot mo dun sa kung sino man ang na feel mo nangangailangan uminom ng tubig. Alam mo, malaking ginhawa yun. Okay? So, yan ang ating stories for the heart. Mabuhay ka sa iyong pagtulong, Roshana. Dahil ang pagtulong ay refleksyon ng pagkatao mo at hindi ng tutulungan mo. At hindi ito yung tumulong ka na malaki ang press release. Yung tumulong ka lang. Okay? God bless you more. Yun po ang topic natin. I want to break free. Simplest ways to have a peaceful and healthy mind. I'd like to invite you to text us sa DZAS space message and send to 0917-572-174. Sa Facebook 702 DZAS FEBC Radio. Ang tanong, ano ang bagay na hindi mo kayang i-let go? Sabi ni Kurt Laysan, hi Tita Chiki, wala na po akong parents. But may nag-iisang kaming family picture na sobrang pinagkakaingat-ingatan ko. Kasi nga wala na nga ang parents ko. To the point na may emergency sa bahay, then mas inuno ko pa yon kunin kaysa sa ibang documents. Ay, hindi ako talaga judge, sabi ni kay Kurt. Ito lang kasi ang bagay na pinaka-tinetreasure ko. Kurt, pareho tayo. Bago ko unahin lahat ng siguro kukunin ko yung cellphone ko, kung nandiyan lang sa tabi ko yan somehow Pero kung meron man, ang instruction ko noon sa mga anak ko ever since, may isang maleta ditong maliit. Okay, may maleta dito. Kasi hindi ko pa nasa-scan yung mga pictures noon. Wala akong pake, sabi ko, sa TV, sa kung ano, wala. Sabi, yung mga sabi nung kasama ko sa bahay, Mama, yung ganito, hindi. Ang kukunin mo lang itong malento kasi ito yung mga pictures, family pictures ko at baby pictures. Sabi na, sabi ng mga anak ko, Ma'am, yan ang mahalaga, yung mga album na Yes, yan po ang mahalaga. Siguro tinanong ako 4 times, yan po ang isi-save namin. Oo, una-una, kunin mo yung 5 aso, okay? Pakawalan na. Ako, kunin 5 aso, pakawalan na sila, at least buhay sila. Tapos itong maleta, itong maliit na maleta, kunin itong maliit na maleta, yan lang. Yan na. Hindi siya na makapaniwala. So, Kurt, anong laman? Yun na nga, panay pictures, okay? So, ngayon, isa-isa in-scan ng asawa ko yung iba. Pero ako, photo albums pa rin ang mahalaga sa akin. So, hindi ako nag-judge kasi ganun din ako. Yun ang tinetreasure ko. Okay. Maris Orquídea. Yung pong Orquídea. Yung pong una ko pong laruan. Ewan ko pero gusto ko i-preserve hanggang po sa kaapu-apuhan ko. Thank you po at ingat kayong palagi. Totoo nga. Yung mga baby teddy bears, baby kariton na dala-dala mo, baby truck. Yan, akala mo ganun lang yan pero malaki ang memories niyan sa'yo. So tama yan, Maris. Merly Josiah. For me, Tita Chiki, hindi ko po kayang i-let go yung mga lumang bahay na gawa mismo ni tatay. Yes, luma na. But I want to retain the original design nito. Artist kasi ang papa ko at gusto ko makita ng next generation ang gawa at pinaghihirapan niya. Uy, buti nga may artist kang papa. Thank you. Thank you for that. Kasi yan yung mga items na
Yung talagang kung talagang pwede i-preserve mo. At bakit ang hindi? Nagmana ka ba sa papa mo? Artist ka din ba? Merly? Okay. Ngayon naman po, sa atin pong Tips Part 2 ni Tita Chiki. Question and answer with Tita Chiki. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Mga kaagapay, mga karekado, dito po sa part 2 na tips ni Tita Chiki. I will try my best na sagutin lahat ng questions nyo ha. Para makatulong po ako, para makatulong ako sa inyo. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagtatanong. Gustong-gusto kong matulungan kayo sa buhay. Let's start ha. Ito po yung mga practical tips ng Tita Chiki ninyo. Ito po ay tinatago natin sa pangalang Ruby. Good afternoon, Tita Chiki. Gusto ko pong kalimutan ang past namin pero nahihirapan ako. Lalo na at magkapit-bahay lang kami ng ex ko. Anong gagawin ko? Ruby, gaano katindi yung gusto mong kalimutan? Kung matindi, bakit ka? Okay, kung kunyari anak kita, Ruby, ang sasabihin ko, leave the area. Maghanap ka ng ibang bed spacer na lugar. Maghanap ka ng ibang lilipatan. Mag-join kayong 4 na magkakaibigan, mag-share ng apartment. Lumayo ka para hindi ka na mahirapan. But, kung hindi mo talaga kaya, walang masama na kalimutan ang nakaraan between you and that person. Pwede naman ganito din. Okay, tingnan mo lang kung alin ka doon. Alamin mo lang kung paano magpatawad. Hindi ka makakalaya kung ang puso mo hindi pa rin kaya magpatawad. Naintindihan mo ako ha? Miss, tinatago ko sa pangalang Ruby. Okay. Number 1. Kung makakalipat ka, lumipat ka ng lugar para malayong geographic location. Kung talagang wala, talagang yun yung walang magagawa, hindi kaya, okay. So, external forces. And then, so, you take a deep breath. At kung makita mo siya, hello, put a straight face. Alam mo, let go and let God. Kahit na gusto mo siyang sabunutan. Kahit na gusto mong sabunutan. May nagsabi sa akin, parang Tita Chika, kung gusto kong sabunutan, alam mo, take a deep breath, let go, and let God. All you know, you're better off without that person. Ruby, you're better off without him. At huwag kang makabalik-balik, ha? Tita Chiki ako. Okay, na ang second question sender, ayaw niya magpaalam kung anong pangalan niya. Hi, Tita Chiki, paano ko po palalayain ang sarili ko? Kung sarili ko ay hindi ko kayang patawarin. Hoy! Very deep naman ang iyong question. May, alam mo, Anonymous, may mga bagay talagang hirap tayong pakawalan at makawala na paulit-ulit tayong hinihila, pabalik ng pabalik para mag-guilty tayo. Remember, you don't have to beat yourself. Huwag mo nang pukpukin yung sarili mo araw-araw. Sometimes things happen, okay? Remember that God loves you and He forgives you. Kaya patatawarin mo rin ang iyong sarili. Pag nakita mo yung sarili mo na you're in a state na you don't know what to do, pray. Pray because every day that God gives you is a gift. Every day na may matutunan kang something is a privilege. Na every day na may bago kang mga makilalang tao, pribilehiyo yun. Mahal ka ng Panginoon. Make new friends. Make
Learn something new, okay? Mag-aral ka ng something na bago. Kahit na ano, yung pagsabi kong pag-aralan, hindi ka gagastos ha. Mag-gardening ka. Mag-alaga ka ng halaman. Humingi ka ng halaman sa mga tita mo, mag-planting ka dyan, maiba yung ihip ng hangin mo. Huwag mo munang isipin yung guilt. Alam ko naman, minsan talaga, pabalik-balik yung guilt natin. But remember that God loves you so much. He sent His only begotten Son to die on the cross for all your sins and our sins. Tandaan mo yon, pinadala niya yung anak niya. Pwede namang hindi. I hope in one way or the other, nakatulong po ako ha. Okay, next sender natin si Jaisel. Hi Tita Chiki. Paano po makakalaya sa takot at pangamba? Yan. Okay. Jaisel, saan ka ba natatakot? Generally speaking, natatakot. Okay, yung fear. Fear of many things. Tingnan natin mabuti kung ano bang kinakatakutan mo at bakit. Fear na ano? Fear na ma-inlove ulit. Fear na bumalik ka sa dati mong boyfriend. Huwag kang bumalik. Okay? Fear na yung mga, ay paano ito, paano yung ganyan. Minsan may takot na gano'n na minsan iniisip mo, sobra-sobra naman na wala na sa dahilan. Harapin mo katotohanan yun, ang katatakutan mo. Kasi minsan when you face your fears, doon mo makikita na, ay oo nga ano. Tapos, mag-isip ng positive. You know, sometimes yung fears mo, yan gawa-gawa lang minsan ng brain mo. Tapos, okay naman pala, wala ka naman palang dapat ikatakot, no? Ano nga, like ako iniisip ko ano ba yung fears ko. Okay. Alamin mong kung anong mangyayari sa kinakatakutan mo at kung anong magagawa nito sa iyo. Kasi it's you know, excuse me, it can eat you up. Ayaw mong kainin ka niyan. Okay? It can eat you up and you will not be happy. Maniwala ka sa Diyos. Alam mo, di ba? Never fear. Huwag kang matakot. For I, the Lord, ako na ang Panginoon. Your God. Ang iyong Diyos. For I, the Lord, your God, am with you wherever you go. Alam mo, ang isa pang favorite Bible verse ko, yung sa Psalm 23, verse 4. And I recite this all the time. Pag ako natatakot sa something, minsan wala namang minsan, alam mo tayo iba eh. Alam mo, lagi kong favorite yung, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you, my Lord, are with me wherever I go. Do you know the strength that I get every time I recite that Bible verse na I recite it out loud, ha? Hindi lang yung iniisip ko. I recite it out loud. Para alam ko na ang Panginoon hindi ako pababayaan. Kahit na ang dinadaanan ko, ayun talagang piit ng kamatayan, alam ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Hindi ako pababayaan ng aking God, ng aking Father. Alright? I hope in one way or the other, nakatulong ako ha. Ito pa ang ating next na a question sender na ayaw din niyang mapangalan siya. Anonymous number 2. Hi Tita Chiki, lumaki po ako sa Christian family. But, maituturing ko ang sarili ko bilang black sheep or prodigal son. Paano po ako makakalaya at tuluyan ng makalaya sa sinful acts ko? Okay. Parang inubo ako sa question mo, what a blessing to come from a Christian family. Yes, hindi lahat ng miyembro ng pamilya perfect. Marami dyan may lamat. Or, may mga, yung sabi mo, ikaw si prodigal son o black sheep.
kadalasan sa ibang pamilya, hindi ka nalang pinag-uusapan para wala na lang ma-hurt, no? Hindi ka nalang pag-uusapan. Kung pwede ka itago sa ilalim ng carpet, itatago ka sa ilalim. But our families may not be perfect, but we have a perfect God. I feel, try mo, ask forgiveness from God, at syempre for guidance. Sabihin mo, Lord, humihingi ako ng tawad. Sa kung ano man yung ginawa mong pagkakamaling paulit-ulit or what, ask for guidance na i-feel ka ng Holy Spirit para gawin mo yung kung ano man yung ginagawa mong sinful acts. Read your Bible every day. Sabi nga, saan ako magsisimula? Pwede ka mag-start sa John, o pwede kang mag-start sa Matthew. Siguro start ka sa John, o sa Psalms, o yung kumuha kayong God's promises, yung mga pinangako ng Panginoon sa atin. I will never leave you or abandon you. Alam po ninyo kung gaano ka-powerful yan? Hindi ka pababayaan ng Panginoon no matter what. Have accountability partner para magpapaalala sa iyo physically na, hoy, anong ginagawa mong yan? Alam mong hindi dapat yan, Alam mong anak ka ng Panginoon at ang familya mo maaapekto, pati ikaw, hindi good yung ginagawa mo, magagalit si God, okay? Dapat meron kang ganun, tagasabi sa'yo, okay? Pero alam mo, try mo, humingi ka ng patawad sa Panginoon. And the peace that transcends all human understanding, believe you me, lahat tayo may dinaanan na ganyan at one way or the other sa buhay at walang isang hindi, all, okay, all have sinned, okay? But if you ask forgiveness from the Lord and you declare that He is your Lord, your God, and your Savior, nothing is impossible with God. And hindi ka pababayaan no matter what. At saka pasalamatan mo si God na sa lahat ng ginagawa niya sa buhay mo. Okay, at this time, I'd like to pray for you. Let's all bow our heads. Talagang isang pribileyo para sa akin na mapagdasal ko kayo. Our Heavenly Father, we glorify your name. We thank you for the life that you've given us. We also thank you for all the plans sa aming buhay. Tapos yung pong mga pain. For we know that all of these trials make us strengthen our bonds and relationship to have faith in you. Gayon pa man, Lord, inililipat namin sa iyo ang aming mga puso at isipan nang sa gayon ay tulungan kaming makalaya at makapagpalaya ng iba't ibang takot, galit, pangamba, at kung ano pa ang humahatak sa aming pabalik. And that we can find a peaceful heart and mind. Palakasin po ninyo ang bawat isa sa amin physically, emotionally, and spiritually so that we can overcome every trial and glorify you in spirit and in truth. Bawat isa po na nakakaranas ng lungkot, takot, at even unsaid thoughts sa iba pa, I pray God that you will strengthen and give us courage and wisdom. Ipakita nyo ang inyong kadakilaan at unwavering love sa amin, Panginoon. Embrace us, O God, and let us rest upon your shoulders. We ask for your healing and comfort and freedom. I pray, Lord, na sa bawat silent battles nilang makilala nila na ikaw ang Diyos ng kapayapaan. We lift up everything to you, and you are the only one who knows what's best for us. In the sweetest name of Jesus, our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Hay, ang sarap mag-pray.
Naku, at dito na po ako magtatapos ang ating programa ngayong Sabado dito po sa Recado. Sana po nasiyahan kayo sa aming program ngayong araw. Inaanyayahan po namin kayong patuloy na makinig. Every Saturday next week pakinggan nyo ulit tayo 4 o'clock. Sama-sama tayo 4 o'clock to 5 o'clock. At sabihin nyo sa friends nyo, naku, makinig. Sama-sama tayong lahat, makinig, manood sa Facebook. 1 oras ng kwentuhan dito po sa Recado. Ay pasasalamatan ko din ang ating production technicians, Nathaniel Peralta, Reggie Villena, si Benjo Morano, at si Jonathan Benayo Reyes, RTV staff Eileen Valdez, Wenmark Balatucan, Raymond Rico Paner, Angelica Kalayag, and Bong Chica. Hi there to our writer. Hi Bong, welcome to the family. To our writer Phil Lagtapon, great job Phil. Thank you rin sa ating station manager, si Miss Jo Cabrera Alabastro. Ako po si Chiki Holman Yulo. Dito po sa Recado, dito lang sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Celebrate life. Instead of counting what you don't have, count what you have, and you will realize how wonderful God has been to you. Have a great week ahead of you. Goodbye. Ciao, ciao. God bless you all. Recado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Recado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Recado.